Kuitis. Hindi Why? pa. Why Una-una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. 8 day na po ngayon ng impeachment trial ni Vice President Duterte at kasama po natin ngayon para himayin ang mga nangyari sa 8th day ng impeachment trial. Walang iba kundi si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panalo. Sir, pumunta po ngayon si NBI Director Melvin Matibag. Sabi ng House Prosecution Panel na he is the most credible witness at abangan ang mga fireworks. Nakitaan niyo ba ng fireworks? And is he the most credible witness? Kuitis siguro. Kuitis. Hindi pa. Why? Una-una, how can he be credible? Wala naman siyang personal laws as he testified to. Wala siyang alam doon sa investigasyon. Pagkatapos, gumawa siya ng investigasyon after the fact. Pagkatapos nilang may demanda na, saka siya nag-iimbestiga. Ano bang klaseng paliwanag yon? Pangalawa, for somebody who is the appointed director ng NBI, wala nga siya sa investigasyon, pero hindi niya malang pinag-aralan lahat yun. Kung ano ang punot dulo ng investigasyon ng una at pangalawa, tapos nag-create siya ng task force para imbestigahan, makikita lang po ninyo na ang concentration talaga niya. Naghahanap silang siraan ng siraan nito si Vice Presidente Sara. At kitang-kita naman sa kanyang mga pananalita na talagang wala silang nakita. Maliban, they're depending on her statement alone. Kasi may pinupunto si Senador Alan kanina na pinunto niya na yun nung nakaraan. At doon mo makikita na talagang itong taong ito, hindi lamang credible, talagang hindi mo mapapaniwala. Bakit ka mo? Ang punto ni Senador Alan ganito, doon sa statement, lumalabas doon na may tatlong mahalagang bahagi ng payag niya na bilang investigador, ano ang tingin mo? Number one, sabi niya, di ba, meron siyang sinabing massive corruption. Number two, sabi niya na ipapapatay niya. Pero number three, meron sinasabi, pag ako pinatay, anong tingin mo doon? Anong assessment? Anong evaluation mo doon? Alam mo, ang sagot niya lang ang tinignan ko doon yung nagkontrata siya ng assassin. In other words, hindi niya binigyan ng halaga yung pag ako pinatay, hindi niya binigyan ng halaga na kaya siya nagsalitang ganon kasi mayroon threat sa buhay niya. Hindi niya binigyan ng halaga, hindi importante sa kanya. Hindi rin importante sa kanya yung corruption. Kasi kung nag-iimbestiga ka, kaugnay sa isang kalakaran, titingnan mo lahat kung ano mga sinabi niya at iimbestiga ang mga bawat isa yon para makuha mo yung katotohanan. Pero by just focusing on that particular aspect na nagkontrata na hindi mo nga maprobahan, tapos tingnan mo yung mga kalokohan niya, kasi daw may persons of interest. Pero nung tinatanong na siya, talagang kaya ako natatawa kanina Kasi bago siya sumagot, sinasabi ko na kung ano yung sinabi niya, sinasabi ko ito, sagot niya. Kasi nga evasive siya, hindi naman totoo na may persons of interest. Alam po nila na si Inday Sara, hindi yung totoo sinasabi niya. Yung ginawa ni Inday Sara, yun isa, nagsusumbong siya sa bayan. Sinasabi niya sa bansa na ito po, nanganganib ang buhay ko, meron akong 3 pinaghihinalaan. Kaya pag ako napatay, bahala na kayo dito sa 3 ito. Pangalawa, parang papatayin mo, patayin din kita. Kumbaga, tinatakot niya rin. Kasi takot siya Kumbaga, baka sakaling pag sinabi ko yung papapatay ko kayo, umatras kayo. Yan ang ibig na sabihin nun Yan testigong yan ay walang kredibilidad at walang personal na kaalaman sa mga nangyayari doon sa pahayag ng Inday Sara on November 23, 2024. Isa-isayin natin. Yes po. Inamin niya na talaga siyang walang kinalaman. Sapagkat tinanong siya isa-isa siyang tinanong. Wala siyang kamalay-malay. Tinatrap na siya ng abogado ng defense.
sagot siya ng sagot na talagang wala siyang personal na kaalaman. Nalaman po natin doon sa mga previous na impeachment trial, Attorney Sal, na tila binabanggit nila na mayroon umanong parang kinontratang assassin. Pero ngayon po ay parang nagiging sa sinabi po ni NBI Director Matibag na tila planado at saka nanggagaling umano mismo sa magkapatid na Mayor Baste at VP Sara yung intent talaga na pagpatay umano kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong masasabi ninyo dito, Attorney? Pag-usapan natin itong testigong ito. Unang-una, yan testigong yan ay walang kredibilidad at walang personal na kaalaman sa mga nangyayari doon sa pahayag ng Inday Sal on November 23, 2024. Isa-isay natin. Yes po. Inamin niya na talaga siyang walang kinalaman. Sapagkat tinanong siya isa-isa siyang tinanong. Wala siyang kamalay-malay. Tinatrap na siya ng abogado ng defense. Sagot siya ng sagot na talagang wala siyang personal na kaalaman. Ang ibig lang kong sabihin no, kasi lumika siya ng bagong investigasyon. Sa lahat naman ng NBI director, gagawa ka ng panibagong investigasyon ni hindi mo alam yung background ng nauna. Hindi mo man lang pinag-aralang mabuti ang konteksto, ang mga kalakaran na nakabalot doon sa insidente ng November 23, 2022. Yun kitang-kita mo. Pangalawa, itong testigong si Matibag, walang kredibilidad. Bakit kanyo? Bias. Galit ito kay Inday Sara. At yan ay napatunayan kahapon nung inilabas ang 3 column niya sa Daily Tribune. Yes, Attorney. Kung saan binira niya ng binira si Inday Sara, siniraan niya ng siniraan, pinintasan niya ng pinintasan. Madalit sabi, galit siya kay Inday Sara. Maliban pa sa galit na siya, bias na siya, itong asawa niya, bumoto sa impeachment laban kay Inday Sara. O so, ganun kalakaran, wala kang karapatan na magtistigo doon laban kay Inday Sara sapagkat bias ka na pati na yung asawa mo. So, paano ka mapapaniwala? Pangatlo, ang mga sinasabi niya, sabi niya, kaya daw siya nag-imbestiga. Nakita niya raw kasi yung pattern of violence, yung pagbabanta, ay hindi na raw just banta, plano na. At nakita raw niya ito sa pamamagitan ng ipinakita niya, unang-una, yung panununtok ni Inday Sara kay Sheriff. Ayun naipaliwanag na natin at walang kasalanan doon si Inday Sara. Kaya niya ginawa yon para matigil ang karahasan. Dahil kung hindi niya ginawa yon, talagang dire-diretso na yon. Ngayon, ang prueba niya, pattern na, pag sinabi mong pattern, sunod-sunod na mga galaw, aktong karahasan. Paano niya pinakita? Yun lang ang pinakita niya kay Inday Sarang panununtok. O nasaan yung pattern of violence? Isa lamang yun. Pag sinabi mong pattern, 3, 4, 5, 6, sunod-sunod yan, makikita mo yung pattern. So walang pattern. In his desperation to prove pattern, pati yung kibaste, inilabas niya kesyo ang plano raw ng pagpatay na lumalabas sa pamilya, may pattern. At ang pangalawang karahasan. Karahasan violence ito hindi intimidation o kung ano pa man. Pattern of violence Ano sabi ni Baste? Isa lang ang kailangan namin ng ulo. Aba, yung sinabi niya yon, ang tingin niya parang papatayin. Kailangan pupugutan namin ng ulo ito kasi yun ikinonect niya pa doon sa isang pahayag ni Inday Sara. Kung hindi ka ba naman hindi ko malaman paano ka naging dekano college of law.
Di ko malaman kung paano ka naging NBI director, di ko malaman din kung paano ka naging abogado. Sapagkat, yung mga pahayag ni Baste, pag iimbestigahan mo, titingnan mo yung konteksto. Bakit niya nasabi yon? So, tingnan mo yung mga dating speeches niya, dating mga pahayag niya. Kung titingnan niyo po, kayo ang saksi na, kasi naririnig naman ng bayan yun eh. Hindi ba palagi niya sinasabi, mag-resign ka na. Resignation ang hinihingi niya, resignation, step down. Yun ang ibig sabihin na ang ulo ang kailangan namin, yung resignation mo. Yun lang ang kailangan namin para matahimik ang bayan. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung pagplanong pagpatay. Lumilikha kayo ng istorya. Kagaya mo. Diba, sabi ko sa inyo, kaya sinabi ni Inday Sariu, hindi para siya magbanta, kung hindi para magsumbong sa bayan na meron po siyang panganib sa buhay niya. At ang pinaghihinalaan niya yung 3 taong binanggit niya, na kung maaari bayan, pag ako po'y pinatay, o yun nakikita mo ha, hypothetical pa nga, at conditional, pag ako po'y pinatay, abay, gawan nyo ng katarungan ng ang pagkapaslang ko. Ito po, 3 ito. Ito ang aking pinaghihilang. Gantihan nyo ko. Ganun lang ko kasimple yung dapat basa doon. Yung taong bayan ngayon, nababagalan sa kilos sa galaw ng impeachment trial. Sapagkat habang tumatagal, wala tayong nakikitang sinyales na ito'y pagiging mabilis. Why the prosecution is failing in the Vice President's impeachment trial. Bakit kanya po nasabi natin yun? Yung taong bayan ngayon, nababagalan sa kilos sa galaw ng impeachment trial. Sapagkat habang tumatagal, wala tayong nakikitang sinyales na ito'y pagiging mabilis. Lalong-lalo pa nga, nakikita po natin ang pamali-maling mga ruling ng presiding officer. Pagkatapos, nariyan pa yung parada ng mga testigo na sa halip na magbigay ng linaw sa nangyari noong November 23, 2024 sa mga di umanong mga pahayag ni VP Sara na nagbabanta di umano at naghihikayat ng pagbagsak ng gobyerno, lalong nakikita po na panay kasinungalingan ito. Ang mga testigong ito ay paiba-iba ang sinasabi at kung hindi man paiba-iba, ayaw diretsong sagutin ang mga tanong ng abogado sa depensa. Kaya nakikita natin parang sayang lang ang panahon natin.